alam namin nasa abroad kayo ngayon pero ano po, nung mabalitaan ninyo itong malawakang pagtitipon ngayong araw na ito, ano po ang naging reaction ninyo? Nagulat po ako kasi nalaman ko po alas 2 ng umaga, pa-prepare na ako puntang airport. Hindi na ako makaka-cancel. Kasi nag-expect din po maraming mga Pilipino na makapanayam nila ako bukas. Nagulat po ako na masaya. Nagulat ako pero nasayahan ako kasi sabi ko marami pong tao talaga, marami pong Pilipino naghihintay po ng malaking protesta dahil po sa mga ginagawa ng administrasyon na ito na pagsisikil sa mga oposisyon. At monitor po ako dito sa mga Facebook, sa mga live. Nakikita ko padami ng padami, mga kasamahan ko ay nandyan na rin. At may kung palagay ko pati mga taga Cebu ay lumipad na papunta dyan. At makikita ho natin na walang permit, basta dumagsa lang ang mga tao dyan. At ngayon, nasa defensive na ang gobyerno, ang administrasyon ni BBM. Kasi, number one, parang, ano nangyari? Ganun. Nagulat daw si BBM, pero pwede bang magulat siya? Alam niya naman na lahat ng mga ginawa nilang injustice ay talagang hindi na natin kayang lunukin ito. Ba't siya magugulat? Ang gulat pa nga ako na bakit na tumagal ng ganito eh. Pero dahil talaga pusok-dulan na po ang galit at pagtututol ng mga tao sa administrasyon ni BBM. Kaya kahapon po yung rally naman ng mga mix naman po yung kahapon din, Catholics and Protestants, sina Bishop Efraim Tendero. Yan po ay kilala ko, mga protestante. Sila din po ay nagrally kahapon. Kaya maganda po itong nangyari na sunod-sunod na po malaking rally. At itong ang tindig protesta na ito ngayon sa EDSA ay sari-saring tao po. Hindi po ito sa relihiyon, sa ideolohiya. Ito po ay panawagan na wakasan na ang nakakasuka na korupsyon sa Pilipinas at ang lahat ng mga injustice at mga pagsisikil sa oposisyon para maitago ang katotohanan at hindi natin matukoy ang tunay na may utak nitong mga korupsyon na ito, lalo na yung flood control scam. At salamat po sa mga nagdalo dyan. Kung pwede nga lang kanina makabalik ng talaga po hindi pwede Nung nakita kong mga kaibigan ko nandyan parang gusto ko na umuwi. Sabi ko, pwede kaya mag-U-turn itong aeroplano. Kailan po bang balik niyo? Ito pong pagtindig ng tao dyan. Walang permit. Walang leaders, walang ito na po tinatawag natin na civil disobedience. Civil disobedience. Kasi nasa karanasan na po at kasaysayan ng Pilipinas at mga Pilipino ito na ang civil disobedience ay isang peaceful na pamamaraan sa pagprotesta sa sukdulan na korupsyon at samaan ng BBM administration. Kaya ito po ang civil disobedience. Walang violence, walang sumisigaw ng karahasan, walang hindi alam kung sino na nga ang leader. Kanya-kanyang dala ng pagkain, tubig, at hindi na alam ng pulis kung sino ikukulong nila ngayon. Kasi sa dami naman ng mga tao dyan, hindi po tayo magkakasya sa jail.
Kaya yan po ang tinatawag ng civil disobedience. Nung panahon ni Mahatma Gandhi, ginawa niya rin yan sa pagtutol niya sa protesta ng mga British sa colonial power ng India noong kasaysayan nila. Kaya wag po kayong pag-atubili na sumali kung gusto niyong sumali. Dahil hindi naman po ito, wala pong karahasan sa EDSA ngayon. Ano, attorney, ang sa tingin